3-tier Enchanted Garden Princess Cake tayo for today's vlog. Hi mga ka-twin baker! So yun, medyo na-miss ko yung intro namin dalawa ni Vera. And then, shoutout nga din pala sa mga top fan natin dyan. Sana nga isipagi ng gumawa ng cake vlog. Yung mga flavor nga ng cakes natin for today ay moist chocolate and moist ube. With ube fudget filling at makapuno strings. Ma, pwede lang po, mama. So yun, habang gumagawa nga ako ng cake, may makulit na bata, gusto ramin yung cellphone ko. So anyways, balik tayo dito sa cake. Yung size ng bottom tier namin dito ni Vera ay 9x5, moist chocolate, then yung middle tier, 7x5 inches, then yung top tier ay 5x5 inches, moist ube din yung flavor niya. So, tingnan nyo na lang kung paano ako mag-assemble ng tiered cakes. Talagang sinicure ko siya ng bongga kasi i-deliver pa to sa Pasig City, which is almost 1 hour din yung travel time. So syempre, naglagay din ako ng chocolate ganache para mas more stable. So, kung confused ka nga ako, nagko-compliment din ba yung chocolate dun sa ube? So far, wala naman tayo natatanggap na bad feedback. Hindi naman siya weird actually. Yung ice cream nga meron ngang taro flavor na coated ng chocolate. Although hindi siya ube na pure. Pero sobrang nasasarapan ako dito sa flavor na to. So anyways, ito nga pala yung inspo design na pinasa sa amin ni ma'am. Pero 3-tier lang yung gagawin namin dito. At syempre, gusto nga din pala namin i-shoutout ni Vera, si Ma'am J, na sobrang down to earth. Kahit na ito yung first time na umorder siya sa amin. Alam mo yun, na kahit na sobrang layo namin, kami pa din yung napili niya na gumawa ng debooking. Actually, hinihintay niya nga yung cake vlog na to. Pero syempre, as usual, lagi tayong late sa pag-upload. So, to achieve the color nga pala dun sa bottom and top tier, naglagay lang ako ng color blue na gel food color, then nag-add ako ng onting yellow. At syempre, yung ginamit naming icing dyan ay whip it. So, yung design nga ng cake dito ay more on sa fondant detail. Nothing to worry tayo dyan kahit na whipped cream yung gamit nating icing. Hindi yan maghuhulas or matutuna, basta make sure lang natin na naglagay tayo ng Tylose powder. So, yung gumawa nga ng mga flowers na to, syempre, yung masipag kong kambal na si Vera. At tignan nyo naman, talaga naman, nag-i-improve na yung mga gawa niya. Minsan, kailangan din natin mag-invest sa mga workshop para mas mag-enhance pa yung skills natin. Ginawa pala namin to no last February 8. At bukod nga dito, may mga ibang cakes pa kaming ginawa ni Vera. Kaya medyo na-short kami sa time. Kasi yung araw din na to ay may aatinan kaming binyag. So, isa nga akong kinuha na ninang para sa baby ni Ma'am Ruela. So, since i-deliver nga yung cake na to sa Pasig, hindi ko na nasamahan si Vera. Kasi magta-travel pa ako papunta ng Iloilo City. Hindi naman maganda kung hindi ko maaabutan yung buong misa, diba? So, ito na nga pala yung finish outlook ng 3-tier cake. Naglagay na nga din pala ako dyan ng mga butterfly toppers. Buti na lang. Kita ko yung inspo design ni ma'am at muntikan ko na nga makalimutan na hindi ko lagyan. Sobrang na-satisfied naman si ma'am sa naging outcome ng cake. Thank you so much ulit, Ma'am J. So, ito na nga yung mga clips na after namin gawin yung mga cakes nung Saturday. Buti na lang nakaabot ako sa misa. At ito nga din yung first time na makaka-attend ako ng binyag. Although, marami na din naman akong inaanak, pero hindi ako nakaka-attend ng binyag nila. Cute nga eh, parang nagkaroon ng mini reunion yung mga bakers. Kasi mga kapwa bakers din yung mga kinuha ni Ma'am Ruela. Yun, happy christening baby Kyra. At dito nga sinabay na din nila yung 7th birthday ni Ate Arian. Panganay na anak ni Ma'am Ruela. So yun lang guys, sana nagustuhan yung cake vlog natin for today. Thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat.